Suportado ni House Speaker Martin Romualdez ang aksyon ng Senado sa pag-amyenda ng saligang batas. Nitong umaga, naghain ng resolution of both houses si mismong Senate President Juan Miguel Zubiri para sa pagtutulak ng pagbabago sa economic provisions ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly o CONAS. Ibig sabihin, 3/4 ng boto ng Kongreso ang kailangang manaig para maipasa ito. Ayon kay Romualdez, hindi lang napapanahon kundi kailangan na ang proposed amendments para makamit ang kabuuang potensyal ng ekonomiya at maging mas competitive. Ang pag-amyenda aniya sa konstitusyon sa pamamagitan ng CONAS ay pagpapakita ng commitment ng Kongreso sa demokrasya at participatory process. Senyalis din daw ito ng pagkakaisa o unity at iisang layunin. Alinsunod din aniya ito sa mga pangarap ng nagtutulak ng People's Initiative. Yan na, naguhugas sa ano na siya. Kunwari, yun din ang kanyang pangarap daw. Yan daw ang kanyang plano naman. Hindi, yan naman talaga yung plano ko eh. Wala naman talaga ako sinabing gold. Talano gold. Yan naman talaga eh. Pero kasabay ng pag-usad ng pagsusulong ng charter change, pinaiimbestigahan ng Makabayan Bloc sa pangunguna ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang umunoy pirma, kapalit ng ayuda o signature buying at paggamit daw sa pondo ng bayan para sa People's Initiative. Meron pong pakinsuelo sa atin ang mahal na congressman. Yun. Bibigyan po tayo ng AX. Yun? At pakansuelo? Diba? Kasunod ito ng pag-ugong na pinapipirma sa petisyon ang ilang botante kapalit ng pagsasali sa kanila sa AIX, MAIP at TUPAD program na pasok sa social services. Nakitaan ng Makabayan Bloc ng pagtaas ng alokasyon ng mga programang ito na hawak ng DSWD, DOH at DOLE sa General Appropriations Bill hanggang sa General Appropriations Act. Mula kasi sa National Expenditure... Ito grabe itong part ng balita na to nakakagulat to. Sobra yung tinaas nung mga quote-unquote ayuda. Okay? O yung mga tulong na nanggagaling sa mga departamento. Pwedeng ano yan, alam nyo ho ba na pwedeng gamitin ng mga congressmen yan. Alam mo, ito ipaliwanag ko lang ho sa inyo kung paano ginagamit siya ng mga congressman at ng mga senador. Okay? Para lang sa kaalaman ninyo, kasi wag ko kayo makikinig doon kay Bobong Lipunan. Wala akong alam yun, di nga nagre-research Ganito yan. Kunwari, DSWD, may pondo yan. Pwede silang humingi, etong mga tao, pwedeng humingi ng tulong sa congressmen o mga senators, pwede silang humingi ng tulong, tapos magpapadala lang sila ng sulat sa, halimbawa, DSWD, kailangan nito ng tulong, ganito, ganito. Ganon ang ginagawa nila. So, ganon napapakinabangan ng mga congressman yung kanilang mga perks ng nanggagaling sa DSWD or sa TUPAD. Dati ganon lang. Okay? Pero ngayon, iba na. Mismo nang yung DSWD ang nagpupunta sa programa ni Speaker. Ganon na ngayon. Kasi dati i-refer lang ano to? Pare, papadala ka ng sulat. Galing sa congressman ko to. Humihingi ako ng tulong sa inyo, DSWD. Ito yung sulat. Ito. Okay. So, bibigyan ka ngayon, di ba? Dati ganun. Nung dumating na si Tamba, iba na. Yung na mismong buong departamento, nagpupunta na doon sa event ni Tamba. May mukha pa, Mag-asawa pa sila, di ba? Parang gustong palitan si Katniel. O hiling na pondo para sa AIX o assistance to individuals in crisis situation. Kita niyo yan, laki ng nilaki, national, dati, yan, Ganyang kidalaki, DSWD na mahigit 19 billion pesos. Yan yung in-increase. Lumubo sa higit 34 billion pesos. Yan yung in-increase 34 billion. Yun yung una, nasa taas, yan yung dati. In-increase ng 34 billion. DSWD pa lang yan, eto pa. Pesos ang naaprubahang budget. Sa MAIP o Medical Assistance for Indigent Patients ng DOH naman, higit 22 billion pesos lang ang hiniling. Pero nasa... Ayan naman, sa DOH naman, dating 22,
Ngayon, pinalaki na, naging 52. 58 billion pesos ang lumusot na budget. 58 na pala, sorry, 58. Mula naman sa request na 13 billion pesos, Ito naman sa DOLE, tupad. Ayan yung mga pinagkukuhanan eh. pumalo sa 29 billion pesos ang approved budget para sa tupad o tulong panghanap buhay sa ating displaced workers ng DOLE. Marami na rin daw silang nakuhang report mula sa iba't ibang lugar ng Kita nyo, 3 departamento ang tumaas ang budget para makatulong. Naks. Yan tayo eh. Ang sarap pakinggan eh, no? Talagang tinaas ang budget para makatulong. Pero lahat yan dumadaan sa mga kongresista. O minsan naman, ibig sabihin ng dumadaan sa kongresista, hindi ko sinabing hahawakan nila yung pera. Ha? Ano yan? Gagawa ng sulat sa opisina ni ganito. Pag-uutos yung opisina. Kasi tandaan ninyo, bakit ba sumusunod yung mga departamento? Don't ever forget, ang nag-a-approve ng budget ng mga departamento ng ating gobyerno, walang iba kung hindi ang Congress. Nagigets nyo? Kaya nga sabi ko, there is really something wrong sa batas nating nag-exist. Ang ating batas, pwede itong gumawa ng kabutihan, pero maaari din itong maabuso. Depende sa sino nakaupo. Diba? Yan ang problema. Pag tiwali ang nakaupo, gagamitin yung pondo ng ating bayan para sa sarili nilang kapakanan. Constituent nila na maaaring kukuhanan nila ng boto. Ang laki ng perang magagamit mo. Hindi mo ito magagalaw. Na personal, kukunin mo, hindi. Pero, pwede mong ipamigay ito sa iyong constituent na siya magpapapanalo sa'yo. Di ba? Ganyang katindi ang korupsyon sa Pilipinas. Ngayon, makakareklamo ba yung mga departamento? Hindi. Ba't sila makakareklamo? Sino bang pag hinarang sila during the budget deliberation, bakit di mo pinagbigyan yung yung sulat ko? Yari sila. Ganon ang korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. So, sabi nga nila, systematic na. Yung ating, kaya nga, talagang may problema tayo sa ating batas. Yung sino nagdi-decide ng budget, ang laki ng problema natin. Di ba? Sasabihin nila, independent ang executive from the legislative. But still, legislative ang nag-a-approve ng mga budget, so dependent pa rin. Matindi. Matindi talaga yung yung nangyayaring sistema sa ating bayan. Ang problema, nagkaroon tayo ng ewan kong speaker. Di ba? Pag talagang ang namuno sa atin greedy, yari talaga. Kaya nga, di ba, kung magtataka kayo bakit tumaas yan, huwag niyo kakalimutan yung sinasabi ni Senator Pimentel na tinaas na budget. Sino ho ang nagtaas? Diba? Ito yung nangyari to during December. Di ko na masyadong natakil to sa balita. Ibig sabihin, di ko na na-play dito. Diba? Anong sinasabi ni Senator Pimentel doon? Dapat presidente lang ang maaaring magdagdag ng budget. Anong ginawa? Congress ang nagdagdag. Ano yung mga dinagdag na budget? Ayun yun. Yung mga quote-unquote ayuda, pantulong, yun yung dinagdag. Yung budget na yun. Ngayon, gagamitin na ho yan. Diba? Mamimigay na ho yung mga kongresista. Diba? Pinost ko nga yung Stella Kimbo. Pinost ko sa aking page. Diba? Aga mamuliti ka. Nakita niyo yun? Yung mga pinamimigay niya, akala niyo sa kanya galing yan? Huwag kayong tanga. Tuwan-tuwa kayo. Sa tax nyo rin galing yan. Meron pa. Punta kayo si SLEX. Nagulat talaga ako. Laki ng pagmumukha ng animal na congressman na yun, ha? Ngayon, kakaiba na. Buka na ng congressman ang nasa SLEX. As early as now. Nung nagmotor ako, nagulat ako. Muntikan na akong mag-banking eh. Nakita ko sa expressway, laki nung tarpaulin, yung billboard ng congressman. Hindi ko nga lang na-picturean eh. Wala akong daladalang camera nun eh.
Grabe oh. Kaya nga sabi ko nga sa inyo iba ang itong iba talaga. Hindi ko alam kung bakit naging ganito ang kamera natin mula nung pumasok itong si Tamba.